Gumising si Midoriya sa umaga nang hindi pa rin makapaniwala na nakabalik na siya sa UA. Ginunita nito ang mga naganap at ang payo sa kanya ni Gran Torino bago puntahan ang iba. Sa parehong umaga, pinakita ang mga Amerikanong piloto na pinapanood ang balita tungkol sa kaguluhan na nangyayari sa Japan. Nilapitan at sinaktan ng mga kriminal ang reporter na nag-uulat sa telebisyon kaya nabahala ang mga piloto. Biglang dumating si Star at hiniling sa mga piloto na dalhin siya sa Japan. Habang lumilipad ay ipinaliwanag ni Star na nakatanggap siya ng direktang request kay All Might kaya pupuntahan niya ito. Pagkatapos nun ay pinakita si All for One na ipinapaliwanag kay Spinner ang susunod niyang plano. Ayon dito ay plano niyang agawin ang court ni Star at gamitin ito laban sa mga hero. Sunod ay inutusan nito si Spinner na tulungan si Shigaraki. Si Spinner ang naging bagong tagapagsalita ng grupo ng mga kontrabida at agad itong nakakuha ng maraming miyembro mula sa Liberation. Samantala, nasa biyahe sina Endeavor para salubungin si Star nang biglang makatanggap ito ng isang emergency call. Lumalabas na hinarang ni Shigaraki ang grupo ni Star sa himpapawid kaya inutusan sina Endeavor na puntahan ito. Ipinaliwanag kay Star ng kanyang kasama kung gaano kadelikado si Shigaraki at tinanong ito kung lalaban ba sila o tatakbo. Kumpiyansang pinili ni Star na lumaban at inutusan ang lahat na maghanda. Unang umatake si Shigaraki pero nagawa itong iwasan ng grupo ni Star. Sunod ay si Star naman ang kumilos at ginamit nito ang kanyang court na New Order para tanggalin ang hangin sa paligid ni Shigaraki. Ang court ni Star ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na magtakda ng rule sa isang tao o bagay na kanyang mahahawakan. Dahil sa ginawa ni Star ay hindi na nakagalaw si Shigaraki kaya malaya na nila itong inatake. Kaso ibinalik lang ni Shigaraki ang kanilang atake at pinagaling ang sarili. Sinubukan ni Shigaraki na sumugod pero napigilan ito ni Star ng suntok. Ayon kay Star ay 2 rules lang ang kaya niyang gamitin ng sabay at lagi niyang ginagamit ang isa para palakasin ang kanyang katawan tulad ng kanyang master na si All Might. Sinundan ni Star ang tumilapon na si Shigaraki at nagtakda ng rule. Pinagbawalan ni Star si Shigaraki na gumalaw at kung hindi ito susunod ay titigil sa pagtibok ang puso nito. Kaso nang sakupin na ni All for One ang katawan ni Shigaraki ay biglang nawalan ng bisa ang rule ni Star. Nagpasabog ng enerhiya ang katawan ni Shigaraki kaya napilitan si Star na umatras. Dahil sa nangyari ay nagkaroon na ng mga ideya si Shigaraki patungkol sa limitasyon ng court ni Star. Nalaman ni Shigaraki na kaya nawalan ng bisa ang rule ni Star sa kanya ay dahil nagpalit siya ng katauhan. Sa puntong ito ay na-realize na ni Star na si Shigaraki ay hindi na lamang banta sa Japan kundi pati na rin sa buong mundo, kaya inutusan na nito ang kanyang mga kasama na humingi na ng tulong sa kanilang commander. Pagkatapos nun ay lumikha si Star ng malaking bersyon niya sa hangin gamit ang kanyang quirk para atakihin si Shigaraki. Sunod ay ginamit ni Star ang mga laser ng jet ng kanyang mga kasama para pigilan si Shigaraki sa paggalaw. Ilang saglit pa ay tinawagan na si Star ng kanyang commander para sabihin na paparating na ang mga missile. Inutusan ni Star ang kanyang mga kasama na panatilihin sa pwesto si Shigaraki para maatake niya ito gamit ang mga missile. Direktang tinamaan ng atake ni Star si Shigaraki pero hindi ito namatay. Ayon kay Shigaraki ay ginamit niya ang kanyang quirk na pampabulok para maitago ang sarili sa ilalim ng lupa at makaligtas. Pinasabog ni Shigaraki ang kasama niyang Nomo para makalapit kay Star at makuha ang quirk nito. Nagtagumpay si Shigaraki na makuha ang quirk ni Star pero biglang sumabog-sabog ang katawan nito. Ayon kay Star ay bago makuha ni Shigaraki ang kanyang quirk ay inutusan niya ito na maging mapanira. Dahil dito ay inaatake ng quirk ni Star si Shigaraki mula sa loob. Ganun pa man dahil sa ginawa na yon ni Star ay hindi nito nailigtas ang sariling katawan mula sa pagkabulok. Habang sumasabog ang katawan ni Shigaraki ay pinagtulungan itong atakihin ng mga piloto. Nasira ng quirk ni Star ang reflect quirk ni Shigaraki kaya napipinsala na ito. Bago tuluyang maglaho ay nagsaludo si Star sa kanyang mga kasama. Habang si Shigaraki naman ay nagpatubo ng pakpak para makatakas at makahanap ng pagpapasahan ng quirk ni Star. Nagpasabog ng enerhiya si Shigaraki para mapigilan ang mga kasama ni Star sa pagsunod at nagtagumpay ito. This dump still has water and electricity. I guess we're down out of town. Hindi nagtagal ay narating na ni Shigaraki ang kalupaan at nakita nito ang kriminal na si Kashiko. Ito ang napili niyang pagpasahan ng New Order ni Star pero hindi ito nagtagumpay. Lumalabas na nagtakda ng rule si Star na kapag ibinigay sa iba ang kanyang quirk ay maglalaho ito. Ganun pa man sa kabila ng nangyari ay hindi nagpakita ng panghihinayang si Shigaraki. Samantala, dahil sa pagkamatay ni Star ay nag-decide ang ibang mga bansa na protektahan na lamang ang kanilang mga sarili.
Nangangahulugan ito na ang Japan ay hindi na makakaasa ng tulong mula sa iba. Pinuntahan ng mga kasama ni Star si All Might para ibigay ang mga nakuha nilang impormasyon sa laban tungkol kay Shigaraki. Nalaman nila sa impormasyon na nasira ng court ni Star ang karamihan sa mga court ni Shigaraki kaya mahina na ito. Kaso kahit magandang pagkakataon ito para tapusin si Shigaraki ay hindi nila ito magagawa kung hindi naman nila ito mahahanap, kaya naman inutusan na lang ni All Might ang lahat na magpalakas bilang paghahanda sa pagbabalik ng mga kalaban. Sa kuta ng mga villain, pinakita si Shigaraki na namimilipit pa rin sa sakit ng naidulot na pinsala ng court ni Star. Sinabihan ito ni All for One na huwag mag-alala dahil magiging maayos din ang pakiramdam nito. Sunod ay sinabihan ni All for One si Dobby na maghintay at huwag munang gumawa ng aksyon, dahil gusto ni All for One na hintayin muna na makumpleto ang kanyang katawan kay Shigaraki at umasa na lang muna sa kanilang kasabwat sa loob ng UA. Pagkatapos nun ay pinakita na nagsimula na ang Class 1A sa pagsasanay ng matindi. Ipinaliwanag ni Bakugo kay Midoriya na iniipon niya ang kanyang pawis para makagawa ng mas malakas na pagsabog tulad ng payo ni Endeavor. Habang si Todoroki naman ay sinasanay ang sarili na gumamit ng apoy at yelo ng sabay, sa di kalayuan, pinakita si Invisible Girl na nag-eespiya kay Aoyama. Narinig nito na hinihikayat si Aoyama ng sarili nitong ina na ipagpatuloy ang pagbibigay ng impormasyon kay All for One. Lumalabas na pinagbantaan ni All for One ang pamilya ni Aoyama na papatayin kaya napipilitan itong sumunod sa kanyang mga utos. Nag-decide si Invisible Girl na tawagin si Midoriya para isumbong si Aoyama. Pilit na itinanggi ng mga magulang ni Aoyama ang paratang pero si Aoyama ay biglang umamin. Sa kuta ng mga villain, sinabi ni All for One kay Dobby na inaabandona niya ang mga alagad na hindi nagtatagumpay sa misyon. Samantala, napilitan na tumakas ang mga magulang ni Aoyama at isinama siya nito. Lumalabas na si Aoyama ay ipinanganak na walang court kaya napilitan ang kanyang mga magulang na humingi ng tulong kay All for One. Ginawa ng mga magulang ni Aoyama ang lahat para sa kanya kaya handa rin gawin ni Aoyama ang lahat para hindi ito patayin ni All for One. Pinatamaan ni Aoyama ng laser si Midoriya pero inilihis ito ni Invisible Girl. Sinamantala ni Midoriya ang pagkakataon para mahuli sina Aoyama gamit ang kanyang quirk. Pagkatapos nun ay dinala ni Midoriya si Aoyama at ang mga magulang nito sa pamunuan ng UA para maimbestigahan. Sobrang nagulat ang buong Class 1A sa nalaman at hindi makapaniwala. Inutusan ng ama ni Aoyama na magbigay ng impormasyon tungkol kay All for One, pero sinabi nito na wala siyang alam dahil sumusunod lamang sila para hindi patayin. Umiiyak na inako ni Aoyama ang kasalanan at tinawag ang sarili bilang villain. Ganun pa man ay agad itong kinontra ni Midoriya dahil naniniwala ito na may pag-asa pa si Aoyama na maging hero. Iminungkahi ni Midoriya sa lahat na gamitin si Aoyama laban kay All for One. Sumang-ayon ng buong Class 1A kay Midoriya dahil naniniwala rin ang mga ito sa kabutihan ni Aoyama. Ganun pa man ayaw pumayag ng mga kapulisan at pamunuan ng UA kaya nagsalita na si Aizawa. Ipinangako ni Aizawa kay Aoyama na hindi niya ito tatanggalin sa UA at nagmungkahi ng plano na pabor sa gusto ng Class 1A. Pumayag ang lahat sa plano ni Aizawa at umalis na para maghanda. Pagbalik sa dorm ay naisip ni Midoriya at Ida na ipaayos ang kanilang mga costume. Pumunta ang dalawa sa support course kung saan sinalubong si Midoriya ng mga melons ni Hatsume. Pagkatapos ipaliwanag ang kanilang pakay ay ibinigay na ni Midoriya ang kanilang mga gamit pero laking gulat nila nang tumanggi si Hatsume na ayusin ito. Lumalabas na busy si Hatsume dahil ito ang namamahala sa mga bagong imbensyon na kailangan para protektahan ang mga tao sa UA. Ganun pa man nagbigay si Hatsume ng pamalit sa mga gamit ni Midoriya. Ayon kay Hatsume ay mas mababa ang kalidad ng mga ibinigay niyang pamalit pero maayos na magagamit. Pagkatapos nun ay bumalik na sina Midoriya at Ida sa kanilang mga kaklase. Inutusan ni Mount Lady ang buong Class 1A na tumulong sa paghahanap sa mga takas na villain. Sunod ay pinakita ang ibang hero na kasalukuyang naglilikas ng mga tao. Nag-aalala ang mga hero sa pagdami ng mga tao na umaalis sa mga syudad, dahil mababawasan nito ang mga impormasyon na kanilang pwedeng makuha. Sa Central Hospital, ipinapaalam ni na All Might sa mga kapulisan at mga kasama ni Star ang plano. Ayon kay All Might ay kailangan nilang mapaghiwalay sina All for One at Shigaraki para matalo ito. Kinakailangan rin nila na siguraduhin hindi makakagulo sa laban si Dobby. Sa madaling salita ay kakalabanin nila ang mga kalaban ng magkakahiwalay. Samantala, dinalaw ni Aizawa si Aoyama para kausapin. Sinabi ni Aoyama na natatakot siya na baka hindi niya magawa ang kanyang parte sa plano. Pinalakas ni Aizawa ang loob ni Aoyama at kinumbinsi ito na tumulong.
Sinabi ni Aizawa kay Aoyama na huwag mag-alala dahil kasama nito ang lahat sa laban. We will protect you. I promise. Pagkatapos nun ay pinakita si Toga na malungkot na dinalaw ang luma nilang bahay. Puno ang mga pader nito ng mga masasamang salita na isinulat ng mga tao na nagalit sa kanilang pamilya dahil sa kanya. Pagdating sa kanyang lumang silid ay naalala ni Toga ang batang sarili na iniinom ang sariling dugo. Paglabas ni Toga ay tinanong ito ni Dobby kung handa na ba itong sirain ang mundo. Sumagot si Toga ng oo pero gustong makasigurado ni Dobby kaya sinunog nito ang lumang bahay. Lumalabas na alam ni Dobby na nagdudulot ng kalungkutan kay Toga ang nakaraan at makakagulo ito sa kanilang misyon. Sakutan ng mga villain, nakita ni Spinner si Shigaraki na naging malahalimaw ang hitsura at sobrang nag-alala. Sinabihan ni All for One si Spinner na huwag mag-alala dahil senyales lamang yun na gumagaling na si Shigaraki. Pagkatapos nun ay sinabihan ni Skeptic si Spinner na pamunuan na ang bagong samahan kapalit ni Redestro. Para kay Shigaraki ay napilitan si Spinner na tanggapin ito. Sa loob ng UA, pinakita ang dalawang villain na nakatanggap ng utos mula kay All for One na magsimula ng kaguluhan para mapalabas si Midoriya. Sunod ay pinakita ang buong Class 1A na nakabalik na mula sa kanilang misyon. Napatingin si Midoriya kay Uraraka at naisip na magpasalamat, kaso hindi ito natuloy dahil dumating si All Might. Ayon kay All Might ay naroon siya para sabihin sa lahat ang buong plano. Kinabukasan, inanunsyo sa loob ng UA na babalik na si Shigaraki kaya magpapatupad ng maximum security sa buong lugar. Kasunod ng anunsyo ang pamamaalam ng buong Class 1A na lalabas para maghanda sa laban. Ikinatuwa ito ng mga villain sa loob ng UA dahil hindi na nila kailangan pang palabasin si Midoriya. Nagpaalam muna ang mga estudyante sa kanilang mga mahal sa buhay bago pumunta sa bagong headquarters sa labas ng UA. Dito ay nagkaroon na ng pagkakataon si Midoriya na pasalamatan si Uraraka sa ginawa nitong speech para sa kanya. Pagkatapos nun ay nabanggit ni Uraraka kay Midoriya ang pag-iyak ni Toga habang kalaban niya ito. Sinabi rin ni Midoriya kay Uraraka na nakakita siya ng batang umiiyak sa loob ni Shigaraki. Bagamat nakakaramdam ng awa ay desidido pa rin sina Midoriya at Uraraka na pigilan sina Toga at Shigaraki. Pagkalipas ng 3 araw, pinakita si All for One na kausap sa telepono ang mga magulang ni Aoyama. Sinasabi nito kay All for One na dadalhin na nila si Midoriya kinabukasan. Agad na pumayag si All for One dahil malaki ang tiwala nito sa kanyang quirk na nakakaramdam ng kasinungalingan. Kinabukasan, tinawagan ni Aoyama si Midoriya para papuntahin sa itaas ng abandonadong gusali. Kinausap ni Aoyama si Midoriya hanggang sa dumating si All for One. Pinuri ni All for One si Aoyama pero bigla siya nitong inatake. Ibinunyag ni Aoyama na umaarte lamang sila ni Midoriya at kasama ito sa kanilang plano. Nagtataka si All for One kung bakit hindi niya naramdaman na nagsisinungaling ang mga ito. Ganun pa man dahil wala nang magawa ay tinawag na lang ni All for One ang kanyang mga alagad para tulungan siyang kunin si Midoriya. Kaso laking gulat nito nang biglang dumating rin ang mga hero gamit ang quirk ni Kurogiri. Is the day you're defeated! Lumalabas na pinaghandaang mabuti ng mga hero ang lahat. Ginamit ng mga ito si Aoyama para palabasin si All for One, at para makontra ang quirk nito na nakakaramdam ng kasinungalingan ay ginamit nila ang quirk ni Shinso na mas pinalakas na nito, habang si Monoma naman ay inutusan nila na gayahin ang quirk ni Kurogiri at masterin ito sa loob lamang ng ilang araw. Dahil sa quirk ni Shinso at Monoma ay matagumpay nilang naisagawa ang plano ni Aizawa. Unang sumalakay si Dobby pero napigilan ito ng yelo ni Todoroki. Ganun pa man agad natigil ang laban ng iutos ni All Might na ikulong ang mga villain sa isang matibay na kulungan. Ang mga kulungan ay may mga thruster para maitulak ito sa mga portal na ginawa ni Monoma. Alam ng mga hero na gagawa ng paraan ang mga villain para makatakas kaya itinulak nito ang mga kulungan para mapabilis ang proseso. Kaso nang tutulong na sana si Midoriya sa pagtulak ay may humila dito papasok sa isang portal. Nakita ni Bakugo ang nangyari pero huli na ang lahat. Nang may pasok na sa portal ang lahat ng mga villain ay pinabalik na ni All Might si Monoma kay Aizawa. Ayon kay All Might ay pinadala nila ang mga villain sa mga lugar na sila ang nakalalamang. Sinubukan ni Hawks na atakihin si All for One pero hindi ito natinag. Dito ay ibinulgar ni Endeavor na hindi gumagana ang quirk ni All for One na portal sa malayo kaya hindi nito makukuha ang kanyang mga alagad. Samantala, pinakita si Shigaraki na ipinadala sa Coffin in the Sky kasama ni Bakugo. Dito na sinabi ni Bakugo sa kanyang mga kasama ang nangyari kay Midoriya. Lumalabas na si Toga ang humila kay Midoriya at kasama na ito ngayon ng grupo ni Uraraka. Dahil sa nangyari ay kailangan harapin ng grupo ni Bakugo si Shigaraki kahit wala si Midoriya na sentro ng kanilang plano.
Sinubukan ni Shigaraki na pabulukin ang buong lugar pero hindi ito nagtagumpay. Inatake ni Genes si Shigaraki at habang umaatake ay ipinaliwanag nito na ang lugar ay espesyal na ginawa para lamang kay Shigaraki. Ayon dito ang lupa sa lugar ay natatanggal at napapalitan. Naging posible ito sa pagtutulungan ni Sementos at ng support course na binibigyan ni Momo ng mga materyales sa ilalim, habang ang enerhiya naman na nagpapagana sa lugar ay nagmumula sa mga hero na tulad ni Kaminari. Sunod-sunod pang inatake ng grupo ni Bakugo si Shigaraki. Sa sandaling aatake na si Shigaraki ay nalaman nitong hindi gumagana ang kanyang quirk, lumalabas na naroon din pala si Aizawa at kasama nito si Monoma na tumutulong para burahin ang quirk ni Shigaraki, sinamantala ito ni Mirko at umatake. Kaso nakaiwas si Shigaraki at naging malahalimaw ang braso at inatake si Mirko. Ikinagulat ng lahat ang nangyari dahil hindi naman kumurap si Monoma. Ayon kay Shigaraki ang kanyang kapangyarihan ay hindi quirk kundi isang likas na kakayahan. Ito ang resulta ng pagbabago na ginawa ng kanyang katawan para makayanan ang maraming quirk na kanyang tinataglay. Muling nagkabit ng bagong braso at binti si Mirko, habang si Aizawa naman ay tinawagan si Midoriya. Sinabihan ni Aizawa si Midoriya na humanap na lang ng ibang paraan para makabalik dahil hindi pwedeng itigil ni Monoma ang pagbura sa quirk ni Shigaraki. Pagkatapos nun ay naghanda na ang lahat para harapin si Shigaraki sa Okuto Island kung saan napadpad si Midoriya. Kasalukuyang nakikipaglaban ang grupo na pinamumunuan ni Gang Orca. Nasa di kalayuan si Midoriya na inaatake naman ni Toga. Nagtataka si Midoriya dahil hindi gumagana kay Toga ang quirk niyang nakakaramdam ng panganib. Lumalabas na kaya hindi nararamdaman ng quirk ni Midoriya si Toga ay dahil may gusto ito sa kanya. Likas kasi kay Toga na sinasaktan ang kanyang gustong tao kaya hindi ito maituturing na panganib. Umala ng malakas dahil sa atake ng isang villain at sinamantala ito ni Toga para makapagtago. Ganun pa man kahit hindi nakikita ay kinausap pa rin ni Midoriya si Toga at sinabihan ito na huwag saktan ang isang tao kung mahal niya ito. Nagalit si Toga dahil umasa ito na mauunawaan siya ni Midoriya. Inatake ni Toga si Midoriya pero napigilan ito agad ni Uraraka. Sinubukan itong kausapin ni Uraraka pero hindi ito nakinig at sinaksak siya sa likod. Buti na lang ay dumating si Asui at sinipa si Toga. Sinabi ni Asui at Uraraka kay Midoriya na ipaubaya na sa kanila si Toga at umalis. Sumunod si Midoriya at ginamit ang quirk na Fajin para makalipad. Naisip ni Midoriya na mas pabilisin ang sarili gamit ang 100% pero pinigilan ito ni Kudo at sinabihan na magtiwala sa kanyang mga kasama. Samantala, napabagsak na ang karamihan sa mga hero na lumalaban sa grupo ni Dobby. Tanging sina Todoroki at ang mga alagad ni Endeavor na lamang ang natitira na may kasanayan sa apoy. Dito ay tinanong ni Todoroki si Dobby kung bakit hindi ito bumalik pagkatapos nitong makaligtas sa sunog. Tumugon si Dobby kay Todoroki at ikinwento na niyaya niya si Endeavor sa gubat para sana ipakita ang bunga ng kanyang pagsasanay pero hindi siya nito sinipot, dahil dun ay sobra siyang nalungkot at nawalan ng kontrol sa kanyang apoy na ikinasunog ng kanyang sarili. Ganun pa man sa kagustuhang mabuhay pa at mapatunayan ang sarili kay Endeavor ay tumalon ito sa tubig. Pagkatapos nun ay nakita siya ni All for One at kinuha. Makalipas ang 3 taon ay nagising siya sa isang nursery na may malaking bakas ng pagkasunog sa kanyang katawan. Sinabi niya sa tagapamahala sa nursery na gusto na niyang umuwi pero hindi siya nito pinayagan. Ipinaliwanag sa kanya ni All for One mula sa telebisyon na hindi na siya pwedeng umuwi dahil iba na ang kanyang hitsura, dahil kinailangang palitan ng ibang parte ng kanyang katawan na lubhang napinsala. Bukod doon ay nawala na rin ang kakayahan niyang makaramdam ng sakit at hindi na rin niya magagamit ang kanyang quirk tulad ng dati. Inalok siya ni All for One na palalakasin kung siya ay mananatili pero diretsahan niya itong tinanggihan. Inatake niya ang tagapamahala na sinusubukan siyang pakalmahin at dahil dito ay nasunog ang buong nursery. Ayon sa doktor na si Garaki ay 1 buwan na lang sana mabubuhay si Dobby pero dahil sa hinanakit nito sa kanyang ama ay patuloy itong nabuhay. Sa kasalukuyan, sinabi ni Dobby kay Shoto na bumalik siya sa kanilang bahay pero natuklasan niya na tuluyan na siyang nakalimutan at hindi pa rin nagbago si Endeavor. Ayon kay Dobby ay doon na niya natanggap na siya ay isang kabiguan at pinalakas na lamang ang kanyang sarili. Sikreto niyang pinag-aralan ang mga galaw ni Endeavor mula sa malayo, pagkatapos ay bumuo siya ng plano kung paano sisirain ang buhay nito. Gumamit si Dobby ng Flash Fire Fist para mag-ipon ng lakas tulad kay Endeavor, pagkatapos ay pinakawalan niya ito sa paligid para atakihin ang lahat ng hero. Ganun pa man hindi naapektuhan ng atake si Todoroki dahil pinoprotektahan ito ng mga hero sa harap.
kaso biglang pumunta si Dobby sa likod kaya nagawa nitong suntukin si Todoroki. Pagbagsak ni Todoroki sa lupa ay hindi na ito tinigilang banatan ni Dobby. Pinalipad ni Dobby si Todoroki sa isang gusali gamit ang jet burn. Gayunpaman nagulat si Dobby dahil nagawa ni Todoroki na mapawalang bisa ang init ng kanyang atake. Lumalabas na sa buong sandali ay hindi tumigil si Todoroki sa paggamit ng flash fire para maisagawa ang kanyang teknik na phosphor. Ayon kay Todoroki ang teknik na ito ay nadiskubre niya sa kanyang pagsasanay. Ginagawa niya ito sa pagmamanifest ng kanyang kaliwa at kanang bahagi ng sabay para makagawa ng malamig na apoy. Inilagay ni Todoroki ang teknik sa kanyang kamao at isinuntok ito kay Dobby. Pagkatapos ay sinundan niya pa ito ng Cold Flames Pale Blade, kaso hindi napabagsak ng atake si Dobby at nawala ang kontrol ni Todoroki sa kanyang phosphor. Inatake ni Dobby si Todoroki gamit ang malakas na Hell Minefield. Ganun pa man ang mga alagad ni Endeavor ang tumanggap ng pinsala para kay Todoroki. Dahil dito ay nagkaroon ng oras si Todoroki na muling makapaghanda ng phosphor. Nagpakawala si Todoroki ng malakas na nagyayelong suntok papunta sa dibdib ni Dobby. Pagkatapos ay pinasabugan ito ng Great Glacial Ager. Bumagsak si Dobby at nabalot ng yelo ang buong lugar. Ikinatuwa ng lahat ang pagkatalo ni Dobby at lalong ginanahan na makipaglaban. Lubos din ang tuwa ni na All Might nang malaman ang balita at agad nila itong ipinaalam sa mga hero na nasa ibang lugar. Ang balita ng pagkatalo ni Dobby ay lubusang nagpataas sa moral ng mga hero na kasalukuyang nakikipaglaban. Of course you pulled it off. Ganun pa man nang marinig ni Spinner ang balita na natalo si Dobby ay tumanggi itong maniwala at nagalit. Si Spinner ay nakatanggap ng bagong quirk mula kay All for One kaya may kakayahan na itong magpalaki. Inutusan ng nagalit na si Spinner ang kanyang mga alagad na kunin si Kurogiri. Samantala, nang suriin ng isa sa mga hero si Dobby ay may lumitaw na isang maliit na liwanag sa dibdib nito. Pagkatapos nun ay pinakita na nakarating na rin ang balita sa grupo ni Endeavor. Sinamantala ni All for One ang pagkakataon para asarin si Endeavor na walang kwentang tatay. Agad sinabihan ni Hawks si Endeavor na wag makinig. Sabay na sumugod sina Endeavor at Hawks pero nagawang kontrahin ni All for One ang kanilang mga atake. Gumamit ng Vanishing Fist si Endeavor at pinaulanan ng suntok si All for One. Habang nakadepensa ay muling inasar ni All for One si Endeavor. Agad sumigaw si Hawks na wag makinig pero nang sabihin ni All for One na siya ang kumuha kay Dobby sa gubat ay tuluyan nang nawala sa sarili si Endeavor. Nagmadaling sumugod si Hawks pero huli na ang lahat dahil napuruhan na ni All for One si Endeavor. Isusunod na sana ni All for One si Hawks pero nailigtas ito ni Jiro at Tokoyami. Inutusan ni Hawks ang dalawa na umatras pero tumanggi itong sumunod. Samantala, nakaligtas si Endeavor mula sa pagkahulog dahil sa mga balahibo ni Hawks. Nang ma-realize ni Hawks na matatagalan pang makabalik si Endeavor ay pumayag na itong magpatulong sa dalawang estudyante. Agad pinuntirya ng atake ni All for One ang dalawang estudyante pero nailigtas ito ni Hawks. Habang inaatake si Hawks gamit ang isang kamay, ginamit ni All for One ang isa pa niyang kamay para muling atakihin ang dalawang estudyante. Little bird. Right now, you're not a threat. Children. Napuruhan sa atake si Jiro pero nagawa nitong makagamit ng Heartbeat Surround Legato. Susubukan sana ni All for One na umalis sa vibration na ginawa ni Jiro pero napigilan ito ng mga quirk na kanyang ninakaw. Sinamantala ni Hawks ang pagkakataong ito para atakihin ang helmet ni All for One na sumusuporta dito. Pagkatapos ni Hawks mapinsala ang helmet ay sumugod rin si Tokoyami at gumamit ng Ragnarok Fleeting Blow para tuluyan na itong sirain. Nang masira ang helmet ay muling sumugod si Hawks para tapusin na si All for One. Kaso bigla itong nakagalaw at nagpakawala ng mga panusok. Buti na lang ay dumating si Endeavor at isinakripisyo ang sariling braso para iligtas ang tatlo. Pinalitan ni Endeavor ng apoy ang kanyang naputol na braso at isinuntok ito kay All for One. Naprotektahan ni All for One ang sarili ng isang barrier at nakaligtas kaya muling naghanda ng atake si Endeavor. Tinulungan ni Hawks si Endeavor na makalapit ng mabilis kaya hindi nakaiwas si All for One. Habang nakahiga sa lupa si All for One ay muli itong sinugod ni Endeavor at kinaladkad. Sinubukan ni All for One na nakawin ang quirk ni Endeavor pero sinunog ni Endeavor ang kamay nito. Pagkatapos nun ay dinala ni Endeavor si All for One sa ere para pasabugin gamit ang Prominence Burn. Sa kasamaang palad bagamat nasunog ang buong katawan ni All for One ay hindi ito namatay. Ayon kay All for One ay gumamit siya ng gamot na naglalaman ng rewind quirk para ibalik sa dati ang kanyang katawan. Sa Coffin in the Sky, patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng grupo ni Bakugo kay Shigaraki.
Inutos ni Best Jeanist sa lahat na puntiryahin ang katawan ni Shigaraki, kaso dahil sa walang tigil na pagpapatubo ni Shigaraki ng mga daliri ay naging mahirap itong lapitan. Habang busy ang lahat sa pag-iwas sa kanyang mga daliri ay idineklara ni Shigaraki na gamit ang kanyang katawan ay sasakupin niya ang buong mundo. Nainis si Bakugo kaya inilabas na nito ang kanyang Strafe Panzer. Ginamit ni Bakugo ang pawis na kanyang naipon sa pagtakbo at nagpaulan ng maraming pagsabog. Sinabayan ito ng atake ng kanyang mga kasama hanggang sa maubos ang mga daliri sa paligid. Ilang saglit pa ay sumugod na si Bakugo kay Shigaraki at ginamit ang kanyang Howitzer Impact Cluster. Sa kasamaang palad ay hindi namatay sa pagsabog si Shigaraki at binali nito ang braso ni Bakugo. Sinubukan ng iba na sumugod pero pinabagsak lang ito ni Shigaraki gamit ang lakas na kapantay ng kay All Might. Pagkatapos nun ay tumingin si Shigaraki kay Bakugo at sinabing, "Kaya lang ako may pakialam sa'yo ay dahil malapit ka kay Midoriya at siguradong darating siya para sa'yo." And one for